Ang ganda ng view. Nakaka-relax yung mga ganitong view kapag bumibiyahe ka. Good day guys. Nandito tayo ngayon sa isang pasyalan dito sa amin. Ayan oh. Pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa nakaraan nating post tungkol sa tanong na bakit XRM 125. So may mga nag-comment guys. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyong mga comments. Mayroon tayong mga iba't ibang reason kung bakit XRM 125 yung ating gusto o yung ating pinili. Para sa akin guys, kasi nung una kong makapag-drive ng XRM ng aking kaibigan, gaan i-drive itong XRM at napakatipid sa gas kahit yung mga dating XRM pa. Kaya nung magkaroon tayo ng time na makabili ng XRM, binili na natin. At napatunayan nga natin guys na sobrang tipid talaga niya sa gasolina. At pwedeng pwede siya sa mga long rides. At syempre din sa service natin sa pang-araw-araw na trabaho, napakaganda ng XRM 125. Kasi napakagaan niyang dalhin guys sa mga mapadaan man tayo sa mga traffic. Ganun din sa mga rough road. Pagaman yung ating gulong ay di katulad ng sa DSX and DS. Pero yung performance niya pagdating sa mga rough road ay maganda guys. Isa sa mga dahilan ko kung bakit XRM 125, alam ko na ito ay matipid sa maintenance. At yung kanyang puwersa ng makina ay subok na guys. Halos kalimitan na ng mga kilalang motor pagdating sa mga 125cc ay ang XRM. Kasi noon pa man magsimula doon sa XRM 110 hanggang ngayon nga may mga nakikita pa tayong mga sinaunang mga model ng XRM. At yung isa sa pinaka the best para sa akin guys dito sa XRM 125 ay pagdating sa mga long rides, hindi siya nakakangalay na i-drive. Kasi pagdating sa kanyang mga handling guys, ay saktong-sakto lang. Kaya nakaka-relax yung ating kamay kapag nagdo-drive tayo, lalo na kapag malayo. Kung sa presyo naman guys ng XRM 125, sa tingin ko parang nakadepende sa lugar yung price niya. Kasi dito sa amin guys, dito sa Masbate, itong XRM na motard na ganitong design guys, nasa 80,000 plus. Pero yung DS and DS6 ay parang nasa 72. Pero sa ibang lugar siguro guys, medyo mura-mura siguro ito. Medyo napamahal na din kasi yung travel papapunta dito. So yung XRM natin guys ay nasa 2 buwan pa lang sa atin. Kalimitan na 2 to 3 months bago makuha yung ORCR. Kaya itong sa akin guys, nasa 2 months na, wala pa rin yung aking CR. Pero nakuha ko na ang aking OR. Marami tayong mga dahilan guys kung bakit XRM 125 yung ating piniling mga motor. So para sa akin, katulad ng mga nabanggit ko guys, yun ang dahilan kung bakit pinili ko yung XRM 125. Marahil guys, may mga iba pa kayong dahilan kung bakit XRM 125 ang inyong pinili. O marahil din mayroon pa akong ibang dahilan na nakalimutan ko lang. So, sa pangkalatan guys, kaya XRM 125 yung ating piniling motor. Dahil ito ay subok ng matibay at matipid sa gasolina. So ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood sa ating video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay please subscribe. This is Nel Ride Moto. Maraming salamat. Ride safe always. Thank you.